Mga boss, meron naman akong tuturong bagong sa inyo. Bagong kalaman sa mga beginners po to, sa mga baguhan na gusto matuto. Clear lacquer bit cut po. Clear lacquer bit cut po. Ito. Yan. Paano ba ang tamang pagtimpla nito, mga boss? Tutulong sa inyo. Sa mga beginners po na gusto matuto, para sa inyo po itong video na to. Ano ba ang mga dapat ihalo nito parang bago i-apply sa ating ating cabinet o varnish. Ginagamit itong lacquer bit cut, mga boss, lalo at itong malamig na panahon. Kasi ito kasi mabilis matuyo. Yan. Sa mabilis matuyo, hindi sa kapitan ng alikabok. Hindi katulad yung mga glossy, mga semi-gloss. Pag nadapuan ng alikabok, gumagaspang yung finish natin. Kaya nandito tayo sa loob ng furniture Hindi natin maiwasan ng alikabok. Ano ba ang mga ihalo dito sa lacquer bit cut? Ito po, mga boss, ang proseso nito, meron to siyang lapak sa ilalim. Lapak sa ilalim to. Pag naka-chimpo kayo ng binili nyo na matagal na na-stock, matigas yung lapak sa ilalim. Matigas. Kailangan yung durugin yan. Well, nasa inyo kung anong diskarte yung pagdurog. Sa akin kasi kinakamay ko pag matigas na. Pero kaya ka-chimpo kayo, mga boss, na bagong stock ng lacquer bit cut. Madaling kanawin. Hahaluin niyo lang yung ilalim. Pag pag makachimpo kayo ng bagong stock yung lacquer bit cut nyo. Papakita ko sa inyo, mga boss, yung pinakailalim. Kasi yun ang importante sa bit cut Kailangan masama yun. Kasi pag hindi nyo nasama yun, walang kwenta ang walang kwenta yung lacquer bit cut nyo. Pag di nyo isama sa halo yun. Kasi yun ang nagpapaganda ng finish. Tapos pag ako kasi naghalo, mga boss, either hinahaluan ko ng sanding sealer o gloss, saka thinner, saka lacquer flow. Depende na lang. Ito, tuturo ko sa inyo, mga beginners, tuturo ko sa inyo tamang proseso, tamang takal na pagtimpla. Kasi ito lang bubugahan ko kasi maliit lang. 4 na pinto lang, 165 square, same. Bumili na ako ng laki sanding sealer na Ito, mga boss, itong isang litrong sanding sealer, pwede mo sa haluan ng kalahati nito. Tapos, lacquer flow, kahit mga 5% lang lacquer flow. Kasi kaya nilalagay ng lacquer flow kasi pang hindi sa patay na patay ng lacquer flow dapat maganda yung nag-aagaw yung flat saka yung glossy, hindi siya masyadong flat na flat. Pakita ko sa'yo. Pinakailalim ng lacquer bit cut natin. Maingay sa matagal tayo, mga boss, hindi nagawa problema yung cellphone ko. Bumili pa akong bagong cellphone. Katulad ito, mga boss, puno to, diba? Puno to. Papawasan nyo muna. Papakita ko sa inyo yung latak, mga boss. Ito ang importante sa lacquer. Yan. Ito, maganda na pili natin. Malambot pa yung pinakalatak niya. Yan. Kailangan makanaw mo ng maigi yan. Yan. Pag nakabili kayo nito na matigas na, hindi yun kailangan nyo lang talagang durugin. Kailangan lang pero pag nakachimpo kayo na bagong stock, malambot, mas maganda. Yan. Kailangan nyo talaga haluin yung maigi. Kasi ito po,
ito po ang importante sa ano, sa lacquer lid nut po. Yan. Para malaman nyo nahalo na lahat, nahalo na yung ilalim, mga boss. Wala na kayo wala na kayo mahalukay, oh. Yan. Perfect na perfect. Umulo na naman. Yan. Yan ang kalaban natin. Pag ulan. Dapat kita nyo. Pero pag maramihan, timplahin nyo. Halimbawa, isang galon na patay. Pero pag maramihan naman mga boss, test ko lang sa'yo, pag maramihan, timplahin nyo. Sa isang galon, maganda pag may gloss. Wala kasing gloss yung binilihan ko eh. Walang gloss na clear gloss. Kaya ginamit ako ng sanding. Ayos naman po, pwede naman din sanding. Optional lang po ang pero maganda talaga clear gloss ang nyo ihalo nyo. Ngayon, pag marami yung titimplahin nyo, 1 litro mga boss, pwede mo ihalo sa isang galong gloss to. Isang halong clear gloss. Kaya, yung clear gloss na yan, kaya niya patayin. Kaya yung kaya mangibabaw ang flat nun. Yan. Kasi pag purong flat, lalagay nyo yung thinner, lalagay nyo ng mga boss, ang finish na tawag to? Nagre-wrinkle. Yung sinalin ko dito, binalik ko dito. Yan. Yung mga tatlong minuto, halo. Ito nagpapaganda mga boss sa Ngayon. Sa akin kayo lang kalahati lang ito. Kalahati lang ito yan. Tapos sobra pa nga. Tapos sealer. Pwede mo kami ng sealer, huwag mo na haluin sealer. Tapos may flow ako rito. Yan. Kunti lang pala yung flow ko. Ayos na rin nyo. Lagyan pa rin ang thinner to eh. Thinner mga boss, pwede ordinary, pwede buisin. Yan lang, siguro yung mga thinner mga 10% of thinner. Yan ang mga boss, kasi simple magtimpla ng lakad with fat. Papakita ko sa inyo kung yung finished product niya. Kung anong texture niya, kung Tandaan kasi sa mga lakad with fat, mga boss, ang pipilis mo sa sa mga gawaan mo. Kahit makikita yung mga bitas ng kahoy, maganda sa tingnan. Hindi siya masakit sa mata. Maganda siya. Saka smooth na smooth, walang alikabok nakakapit. Kasi mabilis na matuyo. Ngayon sobra, takpan nyo lang. Tapos pag timpla nyo, tanawin nyo ulit. Yan mga boss, simple magtimpla ng lacquer digtat. Tamang pagtimpla mga boss. Yung ginamit ko sa sealer yun hindi yung gloss, kasi yung binilihan ko na wala sa stock na clear gloss eh. Sanding sealer, pero hindi ko hinalo yung ng sealer, yung latak, yung pinakaiba to. Kaya tapos kung nagustuhan nyo yung video, i-like nyo at share nyo rin sa iba yung mga baguhang gusto matuto. Panoorin nyo to, parang may nakuha kayo idea. Maraming salamat mga boss.
Ulit, ngayon lang tayo nakapag-vlog. Lucky Breed Pat lang. Oh, parang dagdag kaalaman to mga boss. Subscribe nyo yung channel ko. Maraming salamat. God bless sa ating lahat. Mabuhay po tayo. Op. Example ko mga boss. Yan. Ano siya, makina mo. Basa pa siya mga boss. Kaya unti-unting ano yan, unti-unting bababa yan mga boss. Ngayon titingnan natin yung texture niya kung nakuha natin yung ano ng didlat. Yan, makikita natin mamaya yan pag natuyo na sa mga boss. Oh. Yan yung hangin. Umulan na naman eh. Yan. Kailangan hindi siya mamumuti. Kasi pag namuti mga boss, nako, mahirap. Kaya ngayon lang ako nag-vlog mga boss ngayon lang ako nakabili ng pang cellphone na pang video dyan. Ayos to.